Welcome to Donmar TV News Channel. Ilang pangalan na ang lumulutang na umano'y mga sasabak sa paparating na 2022 national elections. Kabilang sa mga nagpaparamdam na maaaring tumakbo sa pagkapangulo ay sina Davao City Mayor Sara Duterte, Manila Mayor Isko Moreno, Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano at Vice President Leni Robredo. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, sa ngayon ay nakakalamang pa rin ang ruling party na PDP Laban. Kaya nakaaangat na agad kung sino man ang babasbasan ni Pangulong Rodrigo Duterte para tumakbo sa presidential race. Nakalalamang in the sense na nasa kanya yung makinarya ng gobyerno at saka ng partido. Number 2, nakalalamang sa resources. At para magkaroon ng magandang laban pagdating ng halalan, kailangan magkaroon lamang ng isang kandidato sa pagkapangulo ang opposition group na ipantatapat sa administration party. Ito naman pong opposition, kung hindi sila mag-unite, baka may mga kalulong sila ng administration party. So sana magkaroon sila ng isang kandidato para magiging labanan ay a two-way fight. Ayon pa kay Coronacion, asahan na ang malaking pagbabago sa pangangampanya para sa elections 2022 dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Malakihan niya ang posibilidad na ang internet o mga social media platform ang magiging lugar ng kampanya ng mga politiko. Siguro karamihan ng mga pangangampanya magaganap sa online. So asahan nyo na mas marami ang trolls. Sa huli, anuman ang makinarya o pag-iingay na gawin ng mga politiko para sa kanilang ambisyon, ang mga pangkaraniwang Pilipino pa rin ang uhusga sa pamamagitan ng eleksyon kung sila ay karapat-dapat nga na iluklok sa pwesto sa pamahalaan. Ito naman si BP Len. Talaga naman to si BP Len. Meron na namang sinasabi. Nabalitaan niya yata yung 1 milyon daw. Ilang daang libo ang na-spoil. Hindi o totoo yun. Ikaw naman, Ate BP Len, pagpapaniwala ka sa chismis nagre-react siya, sabi niya, inexcusable ito. Pag nasisiraan tayo ng mga bakuna, lalong-lalo na sa mga lugar na may mga brownout. Hindi. Alam mo, Ate BP Len, meron ng mga ready doon. May mga generator na. Alam mo naman ang mga ibang mga salbahe, ikinakalat nila yung mali, mga peking balita. Hindi totoo yun. Huwag kang magpapapaniwala doon. Ano pa ba? Sabi nga ni si Chairman Benhar Abalos ng MMDA, wala naman daw bakuna na ibinigay ibinahagi sa National Capital Region ang nasayang dahil ito'y nag-expire. Kasi napabalita rin na 1 milyon yata ang hindi nabakunahan ng second dose. Hindi rin totoo yun. Pinasinungalingan din ni Secretary Charlie Galvez yun. Kuminsan kasi talaga namang ang balita meron lang pinalipad. Naniniwala naman kagad. Tapos ibinabahagi, sinishare naman kagad. Hanggang akala mo totoo na. Ayan ang problema dyan. Hindi totoo. Walang katotohanan yan. Kaya, Ate BP Len, huwag ka masyado magpapapaniwala sa mga naririnig mong kwento, ha. Magtanong ka muna sa programa natin. Ikaw naman. Hindi ko malaman kung masama ba loob mo sa akin, Ate BP Len. Kasi, nung birthday mo, tinext kita, kahaba-haba ng text ko, ganda-ganda ng text ko sa'yo, hindi mo man lang ako sinagot. Masama yata loob mo talaga sa akin. Nung nagdiwang tayo ng ating karawan, sinulatan mo pa ako at sinagot naman kita. Magkaibigan pa rin tayo. Yung akin naman yung pagpuna ko sa iyo, yun kontrapuna sa ginagawa mong pagpuna naman sa pamahalaan na wala namang batayan sa katotohanan. Kaya stay cool ka lang. Pag tumakbak ang gobernador ng Camarines Sur, baka malay mo. Di ba? Baka mapaniwala mo kung iboto kita. Depende. Kaya lang, magaling yung mga Villapuerte. Lalo na yung bata.
Samantala, yung pong natatandaan niyo itong kaso ni Ressa, Maria Ressa. Hindi ba, dinimanda siya ni, sino itong nagdemanda sa kanya? Si King. Yung private complainant na si King. Hindi ba, si Wilfredo King, na ano siya, na convict itong si Maria Ressa. On appeal nga yung kanyang, yung kanyang conviction. Tapos meron pa akong demanda. Kasi inulit niya yata, nirepublish niya. Anyway, itong isang kaso, inurong na ho ni Wilfredo King. Sabi niya, sa halip na paggugulang ko ito ng panahon, dito na lang sa pandemic, mabibigay na lang ako, igagastos ko dito, magbibigay na lang ako ng donasyon. Ayun ko, ilang milyon yung donasyon niya. Sana raw, magkaroon na ng leksyon itong si Maria Ressa, na huwag nang maninira, huwag nang siraan ng puri ang mga taong kagaya niya. Ito pag-urong niya, ito ay pruweba kasi hindi ba, sinasabi na ito si Wilfred King, parang sinasabi nila na may kinalaman ang presidente rito, Malacanang, sa paghahain ng demanda. Hindi ho totoo yun. Kaya para mapatunayan daw ni Mr. King, siguro naman daw, naturuan na ng leksyon itong si Maria Ressa. Iuurong na niya na lang. Sa halip na mag-aksaya siya ng panahon sa kasong ito, he will focus, concentrate sa pagtulong dito sa mga nangangailangan ng ayuda, tulong, pagkalinga ng mga tao dahil dito sa nilikha ng pandemya. Kaya meron siyang personal na pakiusap kay Maria Ressa. Sabi niya, sana sa mga susunod na panahon, ikaw ay maging maingat sa mga facts mo bago mo i-publish na makakasira sa reputasyon ng tao, makakasira sa pangalan ng tao, lalong-lalo na sa panahon ngayon na hindi ito ang panahon ng pag-aaway. Ito ay panahon ng iwaksi muna natin yung ating mga hindi pagkakaintindihan at humanap tayo ng mga kaparanan upang matulungan natin ang pamahalaan at ang ating mga kababayan sa panahon ng pandemic. Ano pa? Meron akong nabasa. Nagsisimula na ang ingay ng ilang politiko at personalidad na may planong tumakbo sa 2022 national elections. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, kailangang sabayan na ito ng pagpaparamdam ng opposition group. Dagdag pa nito, kailangan magkasundo ang oposisyon sa isa lamang na kandidato na ipantatapat sa standard bearer ng ruling party na Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. So ito naman pong opposition, kung hindi sila mag-unite, baka may mga talulong sila na administration party. So sana magkaroon sila ng isang kandidato para magiging labanan ay a two-way fight na presidential election. That way, siguro, magkakaroon na mas malaking chance na manalo ang opposition party. Ito rin ang paniniwala ng political analyst na si Ramon Casiple. Ngayon, kung sino ang mga tatakbo, dapat mag-usap yan at kung mabigat ang agawan sa boto, kailangan magkaisa sila na isa lang. Sa kabila nito, ayon kay Coronacion, wala pa ring linaw kung sino ang magiging opposition group sa 2022 elections, kung ang Isang Bayan Opposition Coalition o ang Liberal Party. Sa ngayon, iba't ibang pangalan na ang mga lumilitaw na posible umanong magtandem sa presidential at vice presidential race. Kabilang narito ang tandem ni Davao City Mayor Sara Duterte at Pangulong Rodrigo Duterte, o kaya naman ay Mayor Duterte at Gilbert Gibo Teodoro, Mayor Isko Moreno at Senator Grace Poe, Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III. Pero ayon kay Casiple, malabo pa ang mga tandem na ito dahil maaga pa para magkasundo ang iba't ibang partido. Meron din ditong nangyayari sa PDP Laban. Merong sinisingit si Presidente maging Vice President. Pero ang tawag ko dyan mga maniobra pa lang yan. Nag-uusap yung mga yan, pero hindi lang sila sabi pa. Wala pa silang agreement.
Sa ngayon ayon kay Kasiple at Coronasyon, nakaaangat pa rin ang political party ni Pangulong Duterte dahil na rin sa mataas na popularidad ng Pangulo sa mga Pilipino.